Lumipas ang 1 linggo na ilibing na si Lola. Habang nasa hapagkainan kami at magkakaharap kami sa lamesa nila Ate Bernadette, Glenda at Kuya Joey. Naku Mira, medyo mahirap ang buhay namin ngayon eh. Saka kapos kami sa budget, baka di kita mapapatira sa amin. Kasi sikip din sa bahay, wala ka din matutulugan dun. Sa bahay naman Mira, baka magalit ang biyanan ko. Alam mo naman na nakasulok lang ako sa magulang ng asawa ko, 'di ba? Saka yung asawa ko wala pang trabaho ngayon, pa extra-extra lang. Kaya di din ikaw pwede sa akin, Mira. Ngayon na wala na si nanay, ako na ang bahala kay Mira. Total naman at nagtatrabaho naman si Mira. Mag-a-apply na din ako ng trabaho para parehas kaming nakita. Huwag na kayong mag-alala ate, makakaraos kami ni Mira. Medyo nawalan ng tinik ang dalawang ate niya. Sa hirap ng buhay, di pa nila kaya ngayon mag-ampon. Oo, nagtatrabaho si Mira pero iniisip nila na nakakahiya sa mga asawa nila, baka may masabi pa. Naiwan ako sa poder ni Kuya Joey. Bali kaming dalawa na lang sa bahay. Nangako si Kuya na mag-a-apply na siya ng trabaho pero di naman niya ginawa. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nagdadala na si Kuya ng babae sa bahay. Di ko alam pero may mga gabing nagdaan na talagang di ako natutulog sa gabi. Nakikiramdam ako kay Kuya Joey. Wala naman siyang ginagawa sa akin pero nahihiwagaan talaga ako sa mata niyang palaging nakatitig sa akin. Iniiwasan kong matulog na naka-short. Nagpapadyaman ako at naka-t-shirt. Inaantay kong matulog si Kuya bago ako matulog. Pero naaalimpungatan ako sa madaling araw na nauga ang aming papag. Dahil alam ko ang nangyayari, di ako lumilingon kay Kuya. Natatakot ako na kapag nalaman niyang alam ko ang ginagawa niya ay ako pa ang mapagbalingan niya. Isang hapon, maaga akong nakauwi sa bahay. Malayo pa lang ako nang makita kong saradong-sarado ang bahay. Kaya naman lumapit ako para buksan ang pinto. Kakapit pa lang ako sa pinto nang may marinig akong mga ungol. Isang babae na panay ang sigaw. Sa mga oras na yon, natukoy ko na may kasama na namang babae si Kuya Joey. Ginagawa na niyang motel ang bahay. Naglabas na lang muna ako at nanguha ng mga tuyong kahoy. At nang makabalik ako ay medyo madilim na. Pagpasok ko sa bahay ay nakaupo si Kuya Joey sa upuan at nagbabalat ng kamote. Oh, Mira, bakit ngayon ka lang? Kuya, namulot pa kasi ako ng mga panggatong eh. Ganun ba? Lagay mo na dyan sa tabi at ako muna ang magluluto. Maglinis ka na at mukhang taong grasa ka na. Kahit nagtaka ako ay pilit kong winaglit ang nasa isip ko. Sige po kuya. Pumasok ako sa kwarto. Medyo magulo pa doon at halatang dinaglinis si kuya. Kumuha ako ng damit at maliligo ako. Amoy araw na ako at iba't ibang dumi na ang dumikit sa balat ko. Kaya nang makakuha ako ng damit ay nagtuloy na ako sa banyo. Nakita ko si kuya na busy sa pagpapaapoy ng kahoy. Kaya nagtuloy na ako sa banyo. Pagpasok ko sa banyo ay sinara ko ang pinto. Sinigurado kong nakalak maigi. Saka ako naghubad ng damit at bra, wala akong tinirang saplot. Nang mga oras na yon ay banas na ako, kaya naman nagbuhos agad ako ng tubig at nagsimulang magkudkod ng libag. Sa pagkukudkod ko ay nahulog ang sabon, kaya naman saglit akong umupo at pinulot ang sabon. Napansin ko na parang may butas sa pinto.
at naaaninag ko na may anino sa ilalim. Lumakas ang kabog ng puso ko. Pero di ako nagpahalata. Kaya tumayo ako at pinagpatuloy ang pagligo. Kahit nakabado ako, ay pinilit kong wag matense. Mas delikado kasi ako pag nalaman ni kuya na alam ko ang ginagawa niya. Nagdali-dali na akong maligo at agad na nagbihis. Huminga muna ako ng malalim sa lumabas ng banyo at agad na hinanap ng mata ko si kuya, na ngayon ay naguhugas ng kamote. Naglakad ako palabas at nagpunta muli sa kwarto para magsuklay. Saka lumabas para tulungan si kuya sa pagluluto. Nagupo ako sa upuan at doon nagsimulang maghimay ng malunggay. Si kuya naman ay pauli-uli kasi nagluluto siya ng kamote. Maya-maya ay lumapit sa akin at tumabi, saka umakbay. Mira, may sasabihin ako sa'yo. Kahit na naiilang ako sa akbay ni kuya, ay pilit kong kinalma ang isip ko. Ano po yun, kuya? Tatanong ko lang kung sa palengke ba may nanliligaw sa'yo. Nanliligaw? Wala po, kuya. Dalaga ka na, Mira. At may angking ganda ka. Kaya pag may nanligaw sa'yo, agad mong sabihin sa akin. Po? Opo, kuya. Alam mo kasi, Mira, kinapitan ni kuya ang buhok ko at nilagay yon sa kabilang balikat kaya lumabas ang batok ko. Pag ganyan na ang edad ng babae, pwede ka nang ligawan agad ng mga lalaki. At ayoko muna na mag-aasawa ka, ha? Opo, kuya. Kahit nakakaligo ko lang na mamawis na agad ang noo ko. O sige, bantayan mo muna yung niluluto ko at aayusin ko lang ang kwarto. Makalat pala dun eh. Tumayo to at nagsimulang pumasok sa loob. Nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko, iba na ang mga kilos ni kuya. Kaya naman nang lumabas ulit ito para kumain na kami, ay saka ko siya muling kinausap. Kuya. Oh, kasi ano po eh, wala na naman po si Lola. Baka po pwede na akong magtrabaho tulad ng sinasabi nyo. Nag-angat ng mukha si Joey. Bakit pa? Kung kailan dadalawa na lang tayo sa kakapanaghangad ng malaking sahod. Ano lang po kuya para mapagawa ko na din tong bahay natin. Wag na. Ako na bahalang gumawa ng bahay. Basta wag ka nang magtrabaho sa malayo at baka mapahamak ka pa dun. Pero kuya, agad na tumayo si Joey at hinampas ng malakas ang lamesa. Ano ba ha? Sabi ko wag na. Wag nang matigas ang ulo mo. Sabay padabog na pumasok ng kwarto. Ang kaba ko ng mga oras na yon ay sobrang lakas. Pakiramdam ko mas malala pa siya sa pagbabawal sa akin ni Lola.